Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kamundo. Pakinggan po natin ngayon ang isa na namang bagong kwento sa ating munting channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan, na ating pinamagatang Ang Albularyong Sakim, Ermitanyo laban sa albularyo. Kapag ang isang tao o isang ordinaryong nilalang ay mapagkalooban o mabiyayaan ng isang natatanging kakayahang makapagpagaling ng karamdaman ng kanyang kapwa, lalo na kung ito'y kagagawa ng mga hindi nakikitang mga nilalang at gawa ng mga manggagaway o mga mangkukulam at mambabarang. Ang kakayahang maging isang albularyo o isang manggagamot, ang isang taong katulad nila'y may mga nalalamang mga orasyon, mga usal o mga dasal laban sa mga hindi nakikitang mga nilalang na sumasalbahe sa kanilang mga nabibiktima, ngunit hanggang kailan magagampanan ng isang matino at tapat sa kanyang pagiging isang manggagamot ang isang taong may gantong kakayahan? Hanggang kailan niya ipagkakaloob ang kanyang libreng serbisyo para sa kanyang kapwa? Mga mahal kong kaibigan, sa aking mga followers sa Facebook, sa aking mga subscribers sa YouTube, pakinggan po natin ngayon ang isang kwentong pangkababalaghan na sa iba'y mahirap itong paniwalaan. Pero ito'y totoong nangyayari. Maraming dekada na ang nakakalipas. Pakinggan po natin ngayon ang kwentong naranasan at nangyari sa buhay ni Mang Crisanto na ating pinamagatang Ang Albularyong Sakim, Albularyo laban sa Ermitanyo. Tahimik at simpleng namumuhay sa isang baryo ng mga panahong yon ang pamilya nila Mang Crisanto. Kapiling niya ang kanyang asawang si Aling Dolores at ang kanilang tatlong mabubuti at masunuring mga anak, at pare-parehong mga nag-aaral na ang mga ito. Isang responsable at huwarang ama kung ilalarawan itong si Mang Crisanto, at ang pangunahing trabahong kanyang inaasahay at pinagkukunan ng kanilang pagkain ay ang pagiging isang magsasaka nitong si Mang Crisanto. Lahat halos ng mga trabaho sa bundok ay kaya at kabisado niya. Nagpapasuhol din siyang magkopra, umakyat ng niyog, at ang mag-uling ng mga kahoy upang ibenta sa bayan. Bagamat ganoon ang kalagayan ng kanilang buhay, ngunit masaya ang kanilang pamilya dahil nananatili ang pagkakaisa sa kanilang lahat. Nang mga panahong yon ay wala pang maunlad na teknolohiyang umiiral sa mundo. Wala pang mga cellphone, telebisyon at kuryenteng nakakarating sa kanilang baryo, at tanging mga kasera lang na may gas ang nagsisilbing ilawan sa gabi ng mga residente ng kanilang baryo. Hindi rin mawala-wala sa mga kwentuhan ang patungkol sa di umano'y isang matandang lalaking maputi ang balat. Kutis banyaga, may mahabang gininto ang buhok, maging ang kanyang bigote at balbas. Isang nilalang na kung tawagin ng mga tao sa kanilang baryo'y isang ermitanyong nagpapakita sa bundok, at marami ang nagpapatunay na nakita yun ng mga ilang magsasaka sa kanilang baryo. Maging si Mang Crisanto ay hindi rin nakaligtas sa pagpapakita ng naturang ermitanyo. Ngunit hindi isang matandang lalaki, kundi isang binatang may makisig na pangangatawan. Isang maputing lalaki, matangkad, nakasuot ng puting malinis na kasuotan, at walang kanal ang pagitan ng kanyang labi at ilong. Isang engkanto. Araw noon ng Biyernes Santo, naisipang magtabas at maglinis ng Mang Crisanto sa lupain ng bundok na minsang ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang kaibigang may kaya. Habang nagtatabas siya doon sa mismong bundok ng mga ligaw na mga damo at nagpuputol ng mga kasagarang laki ng mga kahoy na siyang kanyang gagamitin sa itatayo niyang maliit na kubo, ay bumungad sa kanyang harapan ang nasabing binatang engkanto, dahilan upang mangilabot itong si Mang Crisanto, at nagawa pa niyang mabitawan ang mga buhat-buhat niyang mga kahoy. Huwag kang matakot, Ginoo. Hindi ako masama. Isa akong mabuting kaibigang makakasama mo sa isang pagbabago ng iyong buhay. Ang sabi sa kanya ng nasabing nilalang. Isang kaibigan? At anong ibig mong sabihing pagbabago ng buhay ko?
Teka lang, anong klaseng nilalang ka ba? Ang mayroong sindak na pagkakatanong ni Mang Crisanto sa misteryosong lalaking kaharap. Isa akong mabuting engkantong naninirahan sa gubat na ito. Isang engkantong kabilang sa mabubuting lahi ng mga engkanto. At ang dahilan kaya ako naparito at nagpakita sa iyo dahil sa ipinagagawa sa akin ng aming hari. Hindi totoo ito. Isa lamang itong panaginip. Diba? Nananaginip lamang ako. Totoo ang lahat ng ito, Crisanto. At hindi ka nananaginip lamang. Kung ganoon, ano pang pagbabago ng aking buhay ang ibig mong ipahiwatig? At saka, sa dinami-rami ng mga tao dito sa aming baryo, ba't sa akin ka pa nagpakita? Dahil ikaw ang maswerte. At namumukod tanging nilalang na merong magandang kalooban ang karapat-dapat na mapagkaloobang maging isang manggagamot. Ikaw ang nabiyayaan ng gantong pambihirang kakayahan at mapapasa iyo ang mga kakayahan at mga kaalaman ng isang mahusay na manggagamot. Ipagkakaloob namin sa iyo yon, Crisanto. Ngayon mismong araw na ito, pasimpleng napangisi itong si Mang Crisanto sa mga narinig niyang yon sa binatang engkanto. Ngunit nang sinabi nito sa kanyang, alam kong binabaliwala mo ang mga sinasabi ko sa iyo, kaibigan. Pero, alalahanin mo, sa oras na ikaw ay maging isa ng manggagamot o isang albularyo ng baryong ito, ay hindi lamang ang buhay ng ibang mga tao ang maililigtas mo, kundi maging ang buhay ng iyong pamilya. Napaisip doon si Mang Crisanto. Mahal niya higit pa sa kanino man ang buhay ng kanyang pamilya. Ayaw niyang may mangyaring masama sa kanila, kung kaya't yun ang naging dahilan upang tanggapin niya ng bukal sa kanyang kalooban ang gustong mangyari ng engkanto. Sige, papayag na akong maging isang albularyo o manggagamot, pero papaano ako makikilala o makapanggagamot samantalang marami ng mga sikat at mga kilalang albularyo, hindi lamang dito sa aming baryo kundi maging sa iba pang mga baryo, katulad ng mga sinabi ko sa iyo kanina, kaibigan. Ipagkakaloob namin sa iyo o mapapasa iyo ang kakaibang kakayahan sa panggagamot na wala sa ibang manggagamot. Pero ito lang ang maaaring pakatandaan mo, kaibigan. Manatili sana kung ano ang kabutihan dyan sa iyong kalooban. Huwag kang hihingi ng perang kabayaran sa bawat buhay na iyong ililigtas. Huwag kang magbabago at maging mapagmataas sa iyong kapwa. Kung magkano ang ibigay nila sa iyo at kung ano man ang mga yon, ay matuto kang makontento at maging mapagpasalamat, at wag na wag mong hahayaang iba ang magdikta sa iyong mabuting layunin bilang isang albularyo. Nanindigan si Mang Crisanto at sinabi niya sa engkantong kanyang kaharap na susundin niya ang lahat ng iyon. At tuwa'y sinabi sa kanya ng engkantong, nakikita mo ba, kaibigan, ang punsong yon? Katabi ng malaking puno di kalayuan sa ating kinaroroonan. Kaibigang Crisanto, mamayang hating gabi, bumalik ka rito sa bundok, gibain mo ang punsong yun, hukayin mo at kunin mo sa ilalim noon ang mga bagay na makikita mo, ang mga bagay na magagamit mo sa pagiging isang albularyo. Pagkatapos na sabihin yon ng engkanto kay Mang Crisanto, ay bigla na lamang itong naglaho sa kanyang harapan. Ganoon pa may, sinunod niya ang sinabing yon sa kanya ng engkantong yon. Muli siyang bumalik sa bundok, dala ang mga kagamitan upang bungkalin ang punso. At nang sumapit ng mag-aalas 12 ng hating gabi, gamit ang liwanag ng isang sinaunang di bateryang flashlight, pala at isang baretay, matagumpay niyang nabungkal ang punso at do'y bumungad sa kanyang paningin ng isang maliit na baol. At gawa ito sa purong bakal, at ang nilalaman ay mga papel na merong mga nakasulat na mga kakaibang lengguwahe. May mga larawan ng mga sinaunang mga taong nakikipaglaban sa mga mapabangis na mga hayop sa gubat, mga halamang gamot. At bukod sa mga nasabing mga papel na yon, ay meron pang maliit na libretang nakita si Mang Crisanto sa nasabing baul at isang kwintas, isang medalyon. Kaibigan, paano ko ito magagamit bilang isang albularyo? Ang kwintas na yan o isang medalyon ay ang magsisilbi mong pamproteksyon sa anumang masasamang nilalang, at ang mga nakasulat sa mga papel na yan at sa libreta ay kinakailangan mong tandaan at pag-aralang mabuti
Malaki ang maitutulong niyan sa iyo sa kung ano ang mga orasyong uusalin mo upang magkabisa sa mga halamang gamot at sa taong pagagalingin mo. Huwag kang mag-alala, hanggat nasa sa iyo ang mga yan ay maiintindihan mo na rin sa kung papaano mo yan gagamitin. Ang sabi ng engkanto sa kanya, 2 linggo ang mabilis na lumipas. Si Tatang Francisco, na isang albularyong kilalang mahusay sa larangan ng panggagamot sa lahat ng uri ng mga sakit, at ito'y mayroong kakayahang magpalayas ng mga masasamang espiritong sumasalbahe sa kanyang mga nagiging mga kliyente ang nagkaroon ng malubhang karamdaman. At itong si Tatang Francisco ay gabi-gabi itong dinadalaw ng pananakit ng kanyang ulo. Matinding kirot ng ulong maging siya may hindi niya ito malaman kung anong nangyayari sa kanya. Hindi rin niya kayang gamutin ang kanyang sarili. Magkailang beses na siyang dinala sa doktor ng kanyang mga anak. Ngunit nakapagtatakang walang makitang kung anong dahilan ang mga doktor kung bakit siya nagkakaganoon. Hindi nila matukoy kung anong sakit meron ang matandang albularyo. 3 mga albularyo ang nagmula pa sa kabilang baryo ang dinalaw at sinuri si Tatang Francisco. Ngunit lahat sila'y bigo na matukoy kung sino ang sumasalbahe sa kanya. Dahil do'y pumasok sa isip ni Mang Crisantong pasyalan niya ang kanilang kabaryong albularyo upang siya na mismo ang magpapalaya sa kung sino mang mga nilalang ang nagpaparusa sa matanda. Dolores, kinakailangan kong mapuntahan ngayong gabi si Tatang Francisco. Kinakailangang mapalaya ko siya sa kahirapang dinaranas niya. Malaki ang utang na loob natin sa kanya dahil ginamot niya ang ating panganay noong maengkanto ito. Bagamat nagdadalawang isip noon itong kanyang asawang si Aling Dolores, ngunit nang maisip niyang maganda ang hangarin ni Mang Crisanto, kung kaya't hindi na niya ito pinigilan pa. Nang mismong gabing yon, medyo maulan, ay naglakad si Mang Crisanto patungong tahanan ng albularyo at do'y naratnan niyang nag-uusap ang 3 mga albularyo. At ang kanilang pinag-uusapan ay ang tungkol sa kaawa-awang kalagayan ng albularyong si Tatang Francisco. Naroon ding nag-aalala at umiiyak ang kanyang buong pamilya. Samantalang sa papag ay nakita niya ang nooy payat ng albularyo. Natutulog ito, ngunit bakas na bakas sa kanyang hitsura ang matinding paghihirap. Magandang gabi po, Nanang Loleng. Ang pambugad na pagkakasabi ni Mang Crisanto sa asawa ni Tatang Francisco. Pinapasok naman siya nito sa loob ng kanilang bahay at kinausap kung ano ang sadya niya sa kanila. Naparito po ako, Nanang Loleng, upang subukang pagalingin si Tatang Francisco. Hindi kagad nakasagot kay Mang Crisanto ang pamilya ng albularyo dahil inisip kagad nilang na baka nagbibiro lang itong si Mang Crisanto dahil sa alam nilang wala siyang nalalaman patungkol sa pagiging isang manggagamot. Pinigilan siya ng isa sa mga anak ni Tatang Francisco at pinagsabihang, Mang Crisanto, pasensya na po dahil hindi po ito ang tamang oras upang magbiro kayo. Hindi ako nagbibiro, Samuel. Totoo ang mga sinasabi ko. Susubukan kong pagalingin ang inyong ama. Magsasalita pa sana itong anak ni Tatang Francisco. Ngunit, hayaan mo siya, iyo. At huwag natin siyang pipigilan. Ang boses ng isa sa 3 matandang mga albularyong naroon, na siya namang dinugsungan pa ng isa pang albularyo. Tama. Kanina pa naming nararamdamang totoo ang kanyang mga sinasabi. Isa siyang manggagamot, isang albularyo, isang baguhang albularyo. At alam kong malakas ang kanyang kargadang kabal at mga orasyon. Tumango-tango bilang pagsang-ayon ang 2 pang mga albularyo. Kung kaya't dahil do'y binigyan nila ng karapatan na lumapit sa katawan ni Tatang Francisco itong si Mang Crisanto. Anong nararamdaman mo sa lalaking yan, Paring Abraham? Ang pabulong na pagkakatanong ng isang matandang albularyo sa kanyang katabing albularyo. Sumagot naman ito at sinabing, Tama ang mga sinabi mo kanina, Paring Alfonso. Patungkol sa lalaking yan, malakas ang kanyang karga ng mga orasyon. Kung kaya't malaki ang posibilidad na mapapagaling niya si Francisco. Pero ang akin lamang ipinagtataka, pare, paano at saan niya nakuha ang kanyang kalakas na kabal
at mga orasyong nararamdaman ko sa kanyang presensya o pagkatao. At nang nasa tabi na ni Tatang Francisco si Mang Crisanto, ay lumuhod siya at tumingala. Ipinikit niyang marahan ng kanyang mga mata. Tumipa at umusal ng mga kakaibang mga orasyong hindi maintindihan ng pamilya ni Tatang Francisco, maging ng tatlong mga albularyo. Kasabay ng pagbigkas ng mga orasyon ni Mang Crisanto, ay siya namang bigla ang pag-alboroto ng panahon. Lumakas ang hampas ng hangin sa labas, maging ang ulan. Tumagundong ang kulog. Gumuhit ang matatalim na kidlat sa kalangitan. Diyos ka! Anong klaseng kapangyarihan ito? Napakalakas ng kanyang orasyong binibitiwan. Dahil napapasunod niya ang panahon. Pare, siya na yata ang albularyong makakapagpagaling kay Francisco. Hindi ko inaasahang merong lalaking nagtataglay ng ganyang kapangyarihan. Makapangyarihang mga dasal. Ang pag-uusap ng tatlong mga albularyo, ilang sandali pa'y nagising ang matandang albularyong pasyente ni Mang Crisanto na siya namang pagdilat ng mga mata ni Mang Crisanto. At doon lamang kumalma ang panahon. Tumayo si Mang Crisanto, ngunit ng mga pagkakataong yun ay parang meron ang nagbago sa kanyang hitsura dahil parang kumikislap na ang kanyang mga mata. Marahan niyang idinampi sa noo ni Tatang Franciscong patihayang nakahiga ang kanyang kanang kamay at pagkatapos ay nagwika itong parang may kinakausap. Dalawang bagay lamang ang maaari mong pagpilian. Pagmamatay ka ngayon o ang mabuhay sa paraang alisin mo ang iyong itinanim na barang sa katawan ng matandang albularyong ito. Ang seryosong pagkakasabi ni Mang Crisanto, manghang-mangha noon at hindi makapaniwala ang pamilya ni Tatang Francisco. Ganoon din ang tatlong matatandang mga albularyo. Ilang sandali pa'y bahagyang umihip ang hangin sa labas at kasunod noy ay may nagsalitang, Malaki ang naging kasalanan sa akin ng matandang pakialamerong albularyong yan. Dahil isinalba niya ang buhay ng isang taong pinaral ko. Dahil sa kanyang malaking pagkakautang sa akin, piniligtas ng matandang albularyong yan ang buhay ng taong yan. Dahil do'y naisip kong isanla sa demonyo ang aking kaluluwa upang mabigyan ako ng higit na kapangyarihan bilang mambabarang upang pahirapan ang albularyong yan. Nagtagumpay ako dahil kahit sino ng mga albularyo ay hindi siya kayang pagalingin. pero iba sa pagkakataong ito, nilalang, dahil hindi ako pipitsuging albularyo lamang. Ako na ang albularyong pipigil sa masamang balak mo kay Tatang Francisco at kahit kanino pa man. Ngayon sumagot ka. Buhay o kaligtasan ni Tatang Francisco o ang kamatayan mo? Paano kung piliin ko ay ang kamatayan ng matandang yan? May magagawa ka ba ho? Ginoong albularyo? Meron! At sa tingin ko'y kinakailangan kitang sampulan. Muling umusal ng mga kakaibang kataga o mga orasyon sa hangin si Mang Crisanto. At pagkatapos noy, hinipan niya ang kanyang palad at mabilis niya itong ikinuyom na parang inipon niya sa loob ng kanyang nakasaradong kanang kamay ang mga letrang orasyon. Kasunod ay kanya itong ibinato sa labas ng bahay. Lumangit-ngit ang kidlat kasabay ng biglaang pag-atungal ng boses ng mambabarang na para bang ito'y nasasaktan. Ay, nayupo ka! Papaano at saan mo natutuan ang mga ganyang mga usal masakit at parang nahihirapan akong huminga? Ganoon ba? Sa tingin mo ba ay may karapatan kang malaman? Traitor na mambabarang, sampol ko pa lang yan sa'yo. At sa oras na hindi mo alisin ng iyong itinanim na barang sa katauhan ni Tatang Francisco, ay tutuluyan na kita. Susunugin ko ang katawan mo sa impyerno. Nagmatigas pa rin ang mambabarang. Hindi nito sinunod si Mang Crisanto. Kung kaya't iniba niya ang hugis ng kanyang kanang kamay. Ginawa niya itong parang patalim. Dahil doon, ang hugis ng kanyang kamay ay sumisimbolo sa isang matalas na kutsilyo. Tereble! Napakahusay ng lalaking ito at para bang gagamitin na niya ito sa kanyang kaaway. Papatayin niya ang mambabarang. Ang manghang pagkakasabi ng isang matandang albularyo. Wala na akong ibang maisip na paraan kundi ang kitlan ka ng buhay. Sandali lamang po, Mang Crisanto.
Huwag mo pong gagawin yan kay Tay. Huwag niyo pong ididikit sa liig ni Tay yang kamay mong katulad ng anyo ng isang matalas na kutsilyo. Huwag mong gigilitan si Tay. Ang nag-aalalang sabi ng anak ni Tatang Francisco. Ngunit pinagsabihan siya ng isang matandang albularyo at sinabi nitong, "Huwag kang mabahala, iho, sa iyong ama. Magiging ligtas siya dahil hindi siya ang mapapahamak kundi ang mambabarang na sumalbay sa iyong ama." Huli na ang lahat nang humingi ng tawad ang mambabarang at hindi na mapapawi pa ni Mang Crisanto ang kanyang ginawa dahil parang kutsilyong hiniwa ni Mang Crisanto ang leeg ni Tatang Francisco. Tuoy naglabasan ang mga itim na dugong nagmumula sa kanyang ulo. Inakala ng pamilya ni Tatang Francisco na patay na ang matandang albularyo. Ngunit nagkamali silang lahat dahil totoong maraming itim na likidong inilalabas ang sugat sa leeg ni Tatang Francisco. Ngunit nang maubos yun ay katakatakang wala silang makitang ni isang hiwa o sugat sa leeg ng matandang albularyo. Bukas po, Nanang Loleng, meron po kayong mababalitaang matandang namatay sa kabilang isla at siya ang matandang mambabarang na sumalbahe sa asawa nyo. Pagkatapos na sabihin yun ni Mang Crisantoy, biglang sumuka ng maraming patay na mga insekto si Tatang Francisco. Mabilis namang pinainom ng maligamgam na tubig at inusalan ni Mang Crisanto ang tubig na yun na ininom ng matandang albularyo at kasunod noy, ligtas na po si Tatang Francisco. Nakalaya na siya sa kapangyarihan ng isang mambabarang na sinanla sa demonyo ang kanyang kaluluwa. Hindi makapaniwala at manghang-mangha ang tatlong mga albularyo kay Mang Crisanto. Ganoon din ang buong mag-anak o angkan ni Tatang Francisco sa mga kakayahang meron si Mang Crisanto at nagkatotoo ang mga sinabi ni Mang Crisanto dahil kinaumagahan mismo ay nabalitaan nilang patay na ang matandang si Tatang Paquito. Nalingid sa kaalaman ng mga tao sa kanilang islay, isa pala itong mambabarang. Tuluyang gumaling si Tatang Francisco at ang pangyayaring yun ay kumalat sa buong baryo. Naging usap-usapan at siyang naging dahilan upang makilala at maging tanyag na albularyo itong si Mang Crisanto. Mga mahal naming kamundo, abangan niyo po ang karugtong wakas ng kwentong ito. Pansamantala ko po itong pinuputol dahil po sa meron pang ibang mga kwentong inaayos ang inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat at magandang araw po o gabi po sa inyong lahat.